Okay, so good morning. Ngayon ay August 17. Magsi 6:30 pa lang. 6:20 nakasulat yan pero mga 6:10 ng umaga. So ito yung tanim natin. Hindi ko lang kung bakit tayo mag-focus. Baka nasira na yung camera ng phone ko. Anyway, ito yung tanim natin na tinanim ko nung August 1. Hindi ko sure kung kita. Pero August 1, ito Kiss. Nakasulat 90 ml. So 90 ml ng A and B. Ito, lahat yan ay Kiss solution. At yung kabila naman natin ay Master Blend. Yan. Master Blend. So para lang mapakita ko sa inyo, since ano pa naman sila, nasa early stage. Tapos ito kasi styroboard. Yan, madali lang yan. Yan yung itsura niya, yung A and B. Medyo clear ang itsura. So puntahan natin yung Master Blend dito. So ayan, mas malaki na yung space ko ngayon dito kasi para hindi siya matakpan nitong pader, nitong wall na to pag sikat ng araw. Tsaka mas mataas yung elevation or yung taas nitong mga box na malapit sa pader or sa wall. So depende kasi yan sa orientation ng sikat ng araw. Ito naman yung Master Blend. Ayan. Medyo dark, ano ba yan? Blue-green. Parang blue-green yung kulay niya. So yung ginamit ko dito Master Blend is yung lettuce solution ng Master Blend. So subukan nyo na lang. Okay, medyo pababa lang video natin kasi ang daming sampay dito eh. So kung mapansin nyo, ito, nalinis ko na. So dito tayo maglalagay ng panibagong ganitong setup. So kailangan kasya yung tatlo sa patungan, tapos dito ulit tatlo. Kasi yung next natin is 90. Baka hindi ko kasi kayanin gawin yung katulad ng 1x1 na setup. So patungan lang muna yung gagawin ko para dito. Yun lang muna. Kasi kakapusin ako sa oras eh, palagay ko. So dito naman, yan. Meron tayong natirang, ilan to? 13. Tapos siyam dyan ay in-order na sa akin ng kapatid ko. Kaya yung matitira, yun na lang ibibigay natin kay Kuya Jojo. Ang harvest nito, ayan o, tinanim natin siya nung July 11. Ang harvest pa nito is sa darating na Friday. So, kung Sunday ngayon, mga 5 days pa. So, 5 days early yung harvest natin dito. So, mga nasa 37 days old pa lang tong mga seeds na to. Ito naman, nagka-problema to. So, kung nakita nyo may bawas, ginagawa kong freebie. Yan, ginagawa kong freebie dun sa mga customers ko. So, ito kasi ang palagay kong nangyari dito is due to heat. Sobrang uminit yung tubig, kaya hindi na naka-recover yung ugat. So, naubusan ng oxygen. Tapos dito naman, ito Master Blend. Medyo okay siguro yung location dito. Hindi ko pa sure eh. Kaya ang gagawin natin, yung patungan na gagawin ko, medyo mataas. Siguro kasing taas nun. Ilang ano ba yan? Mga 12 inches. Mga 12 inches siguro yon yung taas nun. Siguro yung gagawin ko. Pero focus muna tayo dito sa 6 na malagyan natin dito. So, pakita ko na rin sa inyo. Ayan, lumago na ulit yung mint natin, no? Yung mint, ayan. Pero hindi ko pa siya nagagamit. Hindi ko alam kung paano gamitin. Pero anyway, tingnan natin in a few, siguro after a week, may makikita na tayong uusbong dyan na mga seeds or mga spinach. Kasi yan, no? Nambagit ko sa inyo. Yun din, sana magkaroon ng spinach. So, napansin ko naman, maganda yung tubo ng mga spinach. So, kahit putol-putulin ko lang, putol dito, putol dyan, lumalago naman talaga siya. So, siguro naka-establish na rin yung ugat niya dyan. Ang dinidilig natin dyan is yung mga pinaggamitan natin ng lettuce. So, walang sayang kung tutusin. Marami pa nga ako nakastock doon sa kabila. May drum ako. Yung dating drum na nandito, nandun sa kabila. So, yun ay mga pinaggamitan ng lettuce. Mga leftover nutrient solution. So, yan. Yun yung araw. So, yan. Mag-harvest lang ako ng 4 eh. Pero pakita ko na rin sa inyo. Wait lang, marami kasing sampay. Ayan. So, naglinis na ako kahapon. Linis na yan. Mukha lang hindi, pero linis na yan. Tapos, meron pa ditong dalawa. Ito yung
Ito yung dalawa, yun yung galing dito. Yan. So, tumubo naman siya eh. Di ba? Hindi ko sure ba't hindi masyadong tumubo yung dito. Nagkaroon problema. Although yung dulo doon, ayon, ay may problema. So, palagay ko ay sa timpla or kung ano man. Okay. So, yan. Ito yung marigold natin. Maganda naman, hindi siya maganda pala. And dito, may bago akong pinag-experimentohan. Wait lang. Hindi naman experiment talaga. Nabanggit ko sa inyo dati yung mulching. So, kahapon, nagputol-putol ako ng mga weeds. Yung mga, kahit anong weeds dyan, pinutol-putol ko. Then, tinakpan ko lang sila muna ng styroboard para mabulok. For the several days siguro. And bala ko sanang ilipat yung mga seedlings ko ng lettuce. Ayan, ito. Yung mga excess. Ayan. Bala ko sanang ilipat pero ewan ko, hindi ko pa sure kung ililipat ko pa nga o linisin ko na lang. And since kahapon ay Friday, so nagtanim ulit tayo. Hindi pala. Nung Friday pala nagtanim tayo. Sunday na pala ngayon. So yung tinanim ko nung Friday, mga 10 AM mamaya, kasi naka-cover yun eh. Kaya nire-release ko siya sa cover. So yun yung proseso na paulit-ulit natin ginagawa. Tapos ito, yung mga eggshells. Yan. So naglagay na rin ako mga eggshells dyan. Yan, may mga puti-puti. Na puti-puti. Eggshells. Ito hindi ko pa nalagay ng pataba eh. Bala ko kasi, yung ibang portion dito, gawin ko na lang spinach. Yan. Ito mga nasa lupa, mga spinach. Yun din, bala ko spinach. Hindi naman balak. Talagang siguro gagawin ko na. Spinach yan. So, ito yung bagong part ng compost natin. Dito yung mga bago-bagong compost. Ito, dito, hinaluan ko na siya ng galing dito. Yan. Ito kasi yung pinaka nilalagay natin doon. So, yung mga compost yan. So, inaaral pa rin natin yan. Hindi pa rin ako magaling sa pagko-compost siguro. Pero, ayan. Tatambak mo lang dyan from time to time. Haluin mo. Yan, from time to time. Tapos yan, parang may yung mga hindi ko nagamit na seedlings or mga hindi tumubo na seedlings, yung kokopit nila, yan. Minsan pinapatuyo ko lang kasi mahirap tanggalin pag basa. Yan. Pag tuyo na siya, nilalagyan ko lang din muna sa container na to. Pag tuyo na siya, pag naglagay ako ng mga wet compost dito, nilalagay ko na rin yung kokopit para mag-absorb ng excess moisture. So ito naman, pinapatuyo ko lang yung eggshells bago natin ilagay dito sa kabila para dikdikin. Ito yung pandikdik ko eh. Yan. Pero pag malaki pa siya, katulad nito, malalaki. Ito yung pandikdik ko. Meron naman akong powderizer doon kasi hindi ko na pinapowderize. Okay na yung ganyan. Hindi ko rin naman sure kung gaano ganda yung magiging effect niyan. Pero nilalagyan natin yan. Ayan. So dito, hindi ko pa alam kung anong ilalagay ko dito eh. Bala ko mga basil na lang siguro. Basil. Tapos yung mga basil natin na nandun doon sa kabila ay gagawin nating mga spinach. Yung okay yun. Dito kasi maganda banda yung tubo ng spinach. Yun doon hindi masyadong maganda. Kaya yun. Titingnan natin kung ano mangyayari. Tsaka itong mga boxes natin dito. Ang tawag dito? Containers natin. Fabric containers yan. Magiging spinach yan. Ayusin lang natin. Then, hindi ko sure kung i-retire ko na to or pwede kong pag-eksperimentohan dun sa kabilang taniman. Kasi laging hindi maganda tubo sa mga containers na yan. Yung mga 6 holes. Tingnan natin. Ayun lang, hindi na ako magtatagal kasi kailangan ko nang umalis. And hopefully, nabigyan ko kayo ng konting update at nakita nyo kung ano nangyayari dito. At nauubusan ako ng supply na tropa. Kasi after nito, 1 week, walang supply kay Kuya Jojo. So, it's a good problem na unti-unti nating susolusyonan. Kasi 'di ba, 90, 90, apat na 90 yung harvest natin, das magiging 230. Ito 'yon, 30 diyan, tas 30 dito. Ang problema pag nagka-problema yung isang box, 50% kaagad yung loss mo. Kaya ang ginawa ko ngayon, yung kapalit nito na 30
parang after 2 weeks, ano na siya, 60 heads. So, 4 na yung ginamit ko. So, ubos na yung box ko. Para dun sa susunod na tanim ko sa darating na Friday, it's either 60 ulit muna ang gagawin ko. So, 4 na box yon. So, bibili ako ng 4 na box kay Cedric. So, yun lang yung update natin. So, hopefully may natutunan kayo. Hopefully may na-share ako. Kung na-inspire kayo or na-motivate kayo, simulan nyo na. Kahit sa bottled water, naalala nyo naman yung nangyari dito or yung ginagawa natin dito. Nag-start lang ako sa bottled water to experiment or to experience yung hydroponics, growing hydrophonically. Then, pinadami natin. Nung dumami na, nakita ko mahirap siya i-maintain, lalo na't sobrang dami. Yung maintenance or yung process or management, medyo maasikaso. Ubusin talaga oras mo kung puro bottled water. So, doon tayo nag-jump sa tuna boxes o dito sa mga styro boxes kasi mas marami siya. Sa ngayon, 28 tuna boxes ang ating inahalagaan. And by next week, magiging 32 tuna boxes na tayo. Then possible next week, magiging, ano ba? 32 susunod doon, 36, then 40. Palagay ko, titigil muna tayo pag napuno, pag napuno ka na ng taniman, ito, tsaka yung kabila, yung location to natin. So that's it. Thank you very much. See you next updates. Bye-bye.